Let the ocean rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. You are king over all these things, and I will be still. Know you are God. When the ocean rise and thunders roar, yes, I will soar together with you above the storm. Father, you, yes, I will be still, and I will be still, and know that you are God. When the ocean rise and thunders roar, and I soar with you above the storm. And Father, you are King over all, and I will be still. Know you are God. I will be still. Yes, we will be still, and we will be still right now, and we will be still. Stand firm, be still, and stand firm. Be still and know that you are God. He is our God. He is able to do it exceedingly abundantly. Yeah. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. And Father, you are King over the flood. Yes, I will be still. Know you are God, and I will be still. Know you are God. Yes, I will be still. Know you are God. I will. Yes, I will. Ooh, yes. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Come on. Oh, be still, be still, be still, yes. Oh, the word of truth, be still, yes. Stand firm, be still, yes. Be still right now. Comfort, comforter, oh, great counselor. Jesus is right now with you and me. Be still, yeah. Be still, yes, Lord. I am with you, you are with me right now. Oh, yeah. Praise His name, praise His name. Come on, praise His name, yes. Praise His name, open your mouth. Praise His name, yes. Oh, lift up your hands to the heavens, and He will reign forever. Oh, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord right now. Come on, rejoice in the Lord. Rejoice in His name. Rejoice in His name. In His presence there is goodness of joy. There is fullness of joy. Oh, renewing of our mind, renewing of our strength. Salamat sa'yo. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo, Jesus.
Oh, kami mananatili sa presensya mo at maranasan ang presensya mo sa umagang ito. Kami ay magsasaya, mag-aawitan, magpapasalamatan, o magpapalakasan sa pangalan mo. Walang hihigit sa ngalan mo, Jesus, Jesus. Ikaw ang nais mo, ang masusunod sa lugar na ito. Ang kagalakan ay purihin ang pangalan mo. Ikaw, Jesus, ikaw, Jesus. Ikaw noon, ngayon at magpakailanman. Now and forever, now and forever and ever. Rest in His love, find rest in His love, find peace. Oh, we will rejoice. Holy Spirit, come on. Holy Spirit, rise up, rise up, rise up, rise up, come on. Rise up, rise up, rise up. Hindi kami aalis sa lugar na ito, Panginoon. Hindi namin matanggap ang presensya mo, Panginoon. Maranasan ka, makapagpahinga sa presensya mo. Sa araw na ito, oh, victory in Jesus, victory in Jesus, oh, victory in Jesus' name. Rise up, rise up. Pasasalamat. Kulang pa, Lord, ang aming mga labi, ang oras, ang araw na ito. Oh, it's all about you. That's why we are here. It's all about you. That's why we created to worship you. Hindi lamang sa konting oras na ito, sa 2 oras na ito, kundi para sambahin ka sa buong buhay ng bawat Kristiyano, bawat anak mo sa oras na ito. We will worship you, the living God. Ika'y maranasan at mapasalamatan sa oras na ito. This is our way of saying thank you, Lord. Thank you, Lord. All the things that you have done through the good times and bad times of our lives, sa mga taas baba ng mga problema, mga unos at bagyo. Salamat dahil sinasamahan mo kami, at walang hanggang pasasalamat ang aming nararanasan na tumaapaw sa bawat puso ng iyong anak sa oras na ito. Salamat dahil ikaw ang siyang ang aming tanggulan, O Diyos, matatawagan. Salamat sa iyo, aming Ama. For the last time, when the ocean rise, thunders roar, yes, I will soar with you above the storm. Father, you are king over all the flood. Yes, I will be still, know you. Na may mga ngiti sa ating puso at labi, awitin po natin ito. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. And Father, you are king over the flood. Yes, I will be still, know you are God. La 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 la.
Lalabaki, Lalabaki, Shikarabaki. Highest praise belongs to you, Lord. La 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 ki, la 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 la, by Rabbi, 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 Jehovah, the great I am, the God of Jacob, the God of Joseph, the God of Israel, the everlasting Father. Ooh, blessed is the one, blessed is he who comes in the name of the Lord. Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Nisi, Jehovah, Jehovah. Glory to our God, who takes away the sins of the world. Let's take a moment of silence. My children, do me a favor. Agree with each other. Love each other. Be spirited friends. My dear children, as you acquire good things in your lives, you find outlets for giving, for helping, for sharing. Even in your inadequacy, even in your helplessness, even in your weaknesses, my children, you are free to give. But you are not free if you are not giving. My children, giving is imprisoning. Thou saith the Lord of hosts. Yes. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Yes, you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you. Help me know you are near. Yes, oh Lord. Help me know you are near. Bless his holy name. And to you, we just want to bring back all the glory, all the honor and praises in the wonderful name Jesus. And everybody will shout, Amen.
Praise the Lord. Magandang umaga po at mapagpalang araw sa lahat. Morning, Kuya Pastor Sani. Ang ganda ng ngiti po ni Pastor Sani kahit sa inyo siya makita. Hindi yung nawawala yung kanyang napakagandang ngiti. Purihin ng Diyos. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na tayo muling magkasama-sama after our annual meeting last Saturday and Sunday po. At kami po sa mga hindi po nakasama, humingi po tayo ng paumanhin kasi for officers po at mga pastoral staff at elders po yung nagkaroon po ng annual meeting. At kami po yung nagpapasalamat sa tagumpay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Okay po, marami po tayong nais na gawin sa ating buhay, lalo na po sa panahong to. Marami po sa ating eager na makabawi. Amen. Dahil marami pong taong nakaranas ng kawalan at lahat po ng tao ay excited na gumawa ng mga kamanghamanghang bagay para sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, are you excited with God's presence today? Amen. No? Are you excited with God's presence today? Excited po ba tayo? Amen. Purihin ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ay ang kahuli-huliang aklat ng Lumang Tipan, ang book po ni Malakay. Yan. Last book po ng Old Testament, si Malakay po. We are going to read first Malakay chapter 1 verses 1 to 5 lang muna. Pero actually, we are going to study the whole chapter 1 verses 1 to 14 po yun. So, sa ating pong pambungad, let us read our scripture, chapter 1 ng Malakay, verses 1 to 5 lang po muna. Yan. Sa Tagalog po, pwede pong pakibasa sa Tagalog. Chapter 1, verses 1 to 5 lang po. Ang hula ng salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakias, inibig ko kayo, sabi ng Panginoon, gayon may inyong sinasabi, sa ano mo kami inibig? Hindi baga si Esau ay kapatid ni Jacob, sabi ng Panginoon, gayon may inibig ko si Jacob. Ngunit si Esau ay aking kinapautan at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan. At ibinigay ko ang kanyang mana sa mga tsakal sa ilang. Verse 4, yamang sabi ng Edom, tayo'y nangabagsak, ngunit magbabalik tayo at ating itatayo ang mga wasak na dako. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sila'y magtatayo, ngunit aking ibabagsak at tatawagin sila ng mga tao ang hangganan ng kasamaan at ang bayang kinagalitan ng Panginoon magpakailanman. Last verse. At makikita ng inyong mga mata at inyong sasabihin, dakilain ng Panginoon sa dako roon ng hangganan ng Israel. Ang Diyos ang magpala sa salitang ating pagbubulay-bulayan. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan nating Malakay, calling God's people to authenticity. Ulitin ko po. I'm talking about the book of Malakay. Malakay, calling God's people to authenticity. Gusto ko pong tanungin muna kayo. Paano nyo po malalaman ng isang peke? Halimbawa, kayo po ay cashier sa bangko. Paano malalaman na peke yung pera? Si Ate Banji po, kasi lagi itong may hawak na pera. Ate Banji, paano po malalaman na peke ang pera? Yun, napakagandang sagot. Yun po talaga yung totoong sagot eh. Dapat alam mo yung totoo. Marami pong napepeke kasi hindi nila alam yung totoo. Diba? Kaya madali silang madaya. Sino po nga nabudol-budol na rito? Naranasang mabudol-budol, naranasang maloko. Yung bang bigla ka nilang napabili ng isang bagay, tapos yung binili mong bagay, hindi tugma doon sa halagang ibinayad mo. No? Meron po tayong kakilala, biyuda po siya,
nag-retired na, yung 1,000,000 niya, naibigay niya sa isang foreigner. Naibigay niya sa isang foreigner na nagyayaya sa kanyang nagyayaya sa kanya na maging nag-o-offer sa kanya na sila'y maging mag-asawa, no? At bigla na lamang po naibigay niya yung milyon niyang pera doon sa lalaki. Marami po tayong nababalitaang ganyan, di po ba? Yan po ay modus operandi po ng mga grupo na lagi pong hinahabol ng mga NBI at mga kapulisan. Alam na po nila yung mga mga nagpapanggap na mga foreigner na kunyari naghahanap ng asawa, at marami pong mga Pilipina, especially po yung mga byuda na, yung mga may edad na, ang nadadaya, no? Bakit po kaya sila nadaya? Kasi hindi nila naunawaan at hindi nila nakita na yung ino-offer pala ng kanilang kausap ay hindi totoo. So, the only thing na ma-distinguish po natin yung peke is to distinguish the real one. Ito po ang issue sa Book of Malakay. Malakay, the final book of Old Testament, was written by a prophet who served during the what days? During Nehemiah's days. A period of corrupt priests, wicked practices, compromising leaders, and a false sense of security in their status with God. Ito po yung panahon nila Nehemiah na kung saan po, nung bumalik na po ang mga Israelita sa Israel, na build na yung walls, at pagkaraan ng maraming taon na challenges na muling maitayo yung templo, naitayo nga po yung templo, pero yung mga tao po napalayo sa Diyos. Napakaganda po ng pangalan ni Malakay. Sino po nakakaalam ng ibig sabihin ng pangalan ni Malakay? Malakay names means malakas. Parang si Kuya Ed lang yun Si Lord lang ang malakas. Malakay means messenger of Yahweh. And after Malakay, wala na pong ibang messenger na ipinadala ang Diyos. Alam po yan ng mga pumunta sa Bible school, at alam niyo rin po na ang pagitan ng Malakay at ng book ni Matthew ay ilang taon? 500? Ito po yung tinatawag sa theology na 400 years of silent, no? 400 years of silent. Bakit po? Kasi hindi po nagpadala ang Diyos ng kahit isang propeta after Malakay. At ang sumunod pong propeta ay wala nang iba kundi si John the Baptist na po. Saan natin makikita na po si John the Baptist? Sa Book of Matthew na po, sa New Testament book. Bakit po kaya naging ganon ang kinalabasan? Sapagkat napakalaga nating maunawaan yung mensahe ng aklat ni Malakay. Ito nga po yung pag-aaralan natin. Malakay, calling God's people to authenticity. Ang ating pong tutumbuking aral, how to set godly standard. Ulitin ko po, how to set godly standard. In the last days, sabi po ng sulat ni Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 5, ano raw po mangyayari sa huling araw? Ang tao daw po ay magsiset ng kanilang sariling standard. Amen po? At ano raw gagawin ng mga taong to? Pakikinggan lang daw po nila yung gusto nilang aral at hindi nila pakikinggan yung mga ayaw nilang aral. Ang pakikinggan lang po nila at paniniwalaan yung mga bagay na mga pagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Subalit yung mga bagay na totoo, na ayon sa standard ng Diyos, ay hindi na nila pakikinggan. Kaya ito pong mensahe ni Malakay, tugmang-tugma magi sa ating panahon po. So ating pong papag-aralan mabuti at tutumbukin how to set a godly standard. Number 1 po, start with the letter S sa verse 1 and 2. Seek and look for the good of one another. Ulitin ko po, seek and look for the good of one another. Sa verses 1 and 2, ang simula po ng salita, the burden of the word of the Lord to Israel by Malakay. Paano po nagsimula ang salita ng Diyos? The burden. Ano po sa Tagalog yun? Yung burden. Pasanin.
Imagine niyo po, nagbumungad agad sa salita ni Propetang Malakay, yung salitang, the burden of the word of the Lord to Israel by Malakay. And then sa verse 2, I have loved you, says the Lord. Yet you say, in what way you have loved us? Was not Esau Jacob's brother, says the Lord. Yet Jacob I have loved. Mapapansin niyo po, ang unang-unang sinabi ni Propeta Malakay dito po ay isang pasanin mula sa salita ng Diyos. At agad po niyang binigyan ng diin na mahal niya ang Israel. Malakay begins his book by practicing the law of connection. Diba? Kapag ipinamalas mo sa isang tao na meron kang pagmamalasakit, tama po ba? Na may pagmamahal ka, madali kang makakonect sa kanya. Meron pong isang pastor na namatayan po ng anak. Dalawang pangyayari po nagbigay sa akin ng attention nitong nakaraang araw. Yung kamatayan po nito na si Agent X44 at the age of, ilang taon na? 86. At kamatayan po ng isa naming kasamang pastor, di ko na bubabanggitin kung ilang taon yung anak, pero bata pa po, minor de edad pa po. Namatay, at nung namatay po siya, naglagay po siya sa kanyang FB ng mga kataga. Ang kanya pong kataga ay hoping and praying na maging katulad mo kami anak na malakas. At alam niyo po, ang daming mga pastor na nag-encourage po dito sa pastor na ito. Alam niyo po, binasa ko lahat ng comments. Kaya mahalaga po na hindi ka agad magsasalita eh. Alam niyo po, lahat ng mga comments niya, parang na-reject ng pastor. At sinasabi po ng pastor, hindi nyo kasi naranasan ang aking nararanasan ngayon. Ha? Namatay yung? Magkasunod. Okay. Oo, magkasunod, no? Magkasunod po. Maraming mga pangyayaring ganyan, di ba? Siguro, alam din po natin nangyari kay Job, no? Isang bagsakan lang. Ilan po yung anak niyang namatay? 10 agad, di ba? Isang bagsakan lang po, 10 anak agad ang namatay. Kaya lang minsan, may mga tao po sa sobrang pagnanasa na makabigay ng word of encouragement. Nakakalungkot po, kahit wala pang connection, nagbibitaw na. Kapag ikaw po ay walang connection sa tao, mahirap pong magbigay ng salita. Bakit po? Kasi hindi niya agad paniniwalaan at hindi niya agad tatanggapin. In short, walang dating sa kanya. Ang ganda po ng bungad ni Propeta Malakay. The burden of the word of the Lord. At pagkatapos sinundan po niya ng katagang, I have loved you. Alam ng Diyos ang problema ng kanyang bayang Israel. Binanggit ko nga po kanina na ang laki ng problema ng bansang Israel during that time. Bakit po? It is the period where corrupt priests were leading. Wicked practices are abounding. Pagkatapos po, compromising leaders was very kitang-kita po nung panahon yun. Ang dami-daming mga compromising leader at meron pong false sense of security. In fact po, pag binasa natin yung kabuuan ng Malakay, magugulat tayo yung mga specific na issue na binabanggit ng Lord. Una, divorce. Next, infidelity, mixed marriages, hypocrisy, tithings, false worship, complacency, arrogance, and pride. Yun po yung mga isyong mababasa natin sa Book of Malakay. At makikita natin na hindi po agad nagdirekta si Malakay doon sa mga pagkukulang na nagagawa ng kanyang bayan. Ano po ang sinimula niyang banggitin? Meron siyang pasanin, ang Diyos ay may pasanin, at ang Diyos ay nagmamahal. Number 1 po, seek and look for the good of one another. Pangalawang bagay po na nakita natin dito, start with the letter T. Try to identify what you can affirm. Again, I repeat.
Try to identify what you can appreciate. Sorry po. Ulitin ko po, try to identify what you can appreciate. Meron po akong principles na nabasa. Look for 1% you can agree upon rather than 99% that you can disagree. Tayo po ay nakatira sa isang bansa na pinaghiwa-hiwalay ng mga isla, wika at kultura. I mean, dialect. Tama po. Isang lakbay mo lang po ng ganyan, iba na yung dialect. Tama po ba? Isang lakbay mo po, iba na naman yung kultura. No? Tayo po ay, ilang island po meron? 7,107 island. Depende po pag high tide at low tide. Di ba? Sabi nung isa nating Miss Universe representative, di ba? Tanong niya, high tide or low tide? Kasi nawawala yung mga isla pagka high tide at bumabalik kapag low tide. At dahil tayo po ay bahagi ng mga isla at mga dialect, ay nakakalungkot po na pati mga kultura at ugali natin ay iba't iba rin. Kaya natural lang po na magkaroon tayo ng tinatawag na diversity. Pero despite of this diversity, we can find unity. Di ba? Kaya nga po doon sa prinsipyo, wag po nating hanapin yung 99% na hindi tayo nagkakasundo. Hanapin natin yung 1% na pwede tayong magkasundo. At yung po ang malaking bagay para po tayong maging encouragement sa isa't isa. Try to identify what you can appreciate with people. Minsan po, ang lagi nating nakikita, 99% na mali nung tao. Tama po ba? Lalo na po, pagkasama natin sa bahay, asawa natin, kapatid natin, wala na tayo napuna at napansin, kundi puro mali. Tanong, tinignan na ba natin yung tama niya? Sa book po ni Malakay, hindi po binungad ng Diyos yung mga mali ng kanyang bayan. Tiningnan po niya yung porsyento na meron siyang ma-appreciate sa kanyang bayan. 4 na beses po na binanggit ng Panginoon yung affirmative words. Una po, nasa verse 2 po, I have loved you. Nasa verse 2 rin again, I have chosen you. Hindi lang niya inibig ang Israel, pinili pa niya. Diba? Nasa verse 3, I will defeat your enemies. At nasa verse 5 po, I will be magnified worldwide. So makikita po natin yung 4 na affirmative words na binanggit po ng Panginoon through His prophet Malakay. Pwede po bang tingnan mo yung katabi mo? Pag tinignan mo yung katabi mo po, mag-isip ka ng 10 bagay na may isip mo sa kanyang mabuti. Sige po, ilang segundo lang, 10 bagay na may isip mo sa kanya. At ilang segundo rin po na mag-iisip ka ng mga mali niya. Tanong, anong mas marami mong nakita? Maganda, wow. Maganda. Pero sa totoo lang po, di ba, without hypocrisy, minsan po pag tumingin tayo sa isang tao, ang unang mapupuna agad natin sa kanya, ano? Puro negative agad eh. Ano ba? Tingnan mo si Kuya Bonbon. Anong unang mo na mapapansin sa kanya? Kikita mo agad yung taba niya. Di ba? O judgmental na agad tayo nun. Kasi sinabi po niya, hindi ako mataba. Masarap lang akong kumain. Kinakain lang niya yung nabibili niya at gusto niyang kainin. O, di ba? Ano sinasabi mo, Pastor Rico? Yun ang realidad. No? Hindi, sa totoo lang po, realidad lang po, di ba? Ang agad natin napapansin, yung negative aspect ng isang tao. It's natural. And it takes faith and love para po hindi mo makita yung kanyang mga kamalian. Bakit po nang sabi po na aklat ni Peter? Love covers multitudes
of sin. Ang pag-ibig ang nagtatakip sa lahat ng di mabilang na kasalanan. And it takes love po para patuloy pong alagaan, mahalin, kalingain at ipagtanggol ng Diyos ang bayang Israel. Pwede bang tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, gayon din ang Diyos sa iyo. Pangatlong mahalagang bagay po, start with the letter A. Acknowledge and be specific about your encouragement. Nasa verse 5 din po, yung binasa kanina ni, sino ba nagbasa kanina ng Tagalog? Okay, si Kuya Sani. Sabi sa English po sa verse 5, And your eyes shall see, mhm, and ye shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel. yan. Ano raw po? Makikita raw po ng inyong mga mata. Ano raw yung makikita ng inyong mga mata? Ang Diyos ay maluluwalhati beyond the border of Israel. Lahat po tayo, tsak po ang ating panalangin, huminto na yung pandemic. Tama po ba? Lahat po, yung prayer, ganyan eh, lahat. Tapos pag may karamdaman, ang ating pong prayer, gumaling na agad ang karamdaman. Tama po ba? Kahit gaano kaluba yung karamdaman. No? Pero po, alam natin ang katotohanan that God allows everything for one specific reason. Ano po yung reason? To magnify His name. Di ba nagtanong po yung mga alagad, Panginoon, sino pong may kasalanan? Bakit ang batang ito mula sa kanyang pagsilang ay bulag? Kasalanan ba ng bata o kasalanan ng kanyang mga magulang? Anong sagot ng Panginoon Jesus? Walang kasalanan ng bata, ni walang kasalanan ng kanyang magulang. Ito'y naganap upang malulalhati ang pangalan ng Diyos. God allows everything to happen. Pati po pag-set up ng mga leaders, kay bad leaders yan, kay good leaders yan, God allows everything for a purpose. That one day, ang bottom line po, God's name will be magnified. Pangatlong bagay po yon, acknowledge and be specific, tama po, no? Acknowledge and be specific about your encouragement. Sinabi po ni Lord sa pamagitan ng Propeta Malakay, ano po yon? Mabubuksan ang inyong mga mata na ang pangalan ng Diyos ay maluluwalhati sa lahat ng dako. Nawa po, sa mga nangyayari sa ating buhay, patuloy pong mabuksan ang ating mga mata at patuloy nating maunawaan na ipinapahintulot ng Diyos na mangyari ang lahat para malulhati ang kanyang pangalan. Minsan nabanggit ko na po sa inyo, gustong-gusto ko yung isang programa na madalas namin pakinggan ni Kuya Janel, going to UCAP Radio. Ano po yung program pinanina? Mayroon pong spiel siya, ang ganda ng spiel niya. Ang spiel po niya ay bad entrance. For every wrong entrance, there will be always a good exit. Lahat po tayo nagkakamali ng mga pasok sa buhay. Amen? Pero be sure na magiging maganda ang kalalabasan din. Maganda ang lalabasan mo. Huwag po nating, naalala ko yung lagi sinasabi ni Elderman. Ano yung lagi sinasabi ni Elderman pag may nalay-late? Dramatic entrance, emergency exit. No, yun po yung lagi sinasabi ni Elderman. Sa atin po, marami tayong mga wrong entrance, but be sure na yung ating exit po ay magiging maganda. Amen po? Marami pong mga biblical character, di ba? Ang daming mga maling pagkakamali, ang daming mga maraming ginawa. But praise God, doon sa huling punto na kanilang buhay, sinure po nila na magkakaroon sila ng magandang exit. Do you remember Samson? Di ba? Nagkulang siya, nawala yung kapangyarihan niya, nawala yung lakas niya, but he make sure yung exit niya magiging maganda. Ano pong nangyari sa exit ni Samson? Di ba nanalangin siya, Panginoon, palakasin mo po uli ako. Humingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. At muli siyang pinalakas ng Diyos. Di po ba?
At ang sabi ng Bible, mas marami pa siyang napatay nung panahon at sandali ng kanyang kamatayan kaysa nung panahon siya ay nabubuhay. In that day, nung muli siyang palakasin ng Diyos, 50,000 enemies were killed. Because, anong ginawa ni Samson? Ginaba niya yung pundasyon ng malaking templo. Sumunod po, it start with the letter N. Note what needs to be changed. Yan po, verse 6 po, tingnan natin. Note what needs to be changed. Ano po yung panawagan dito? Sa verse 6? Ginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote, na nagsisihamap ng aking pangalan, at inyong sinasabi, sa ano namin hinahamap ang iyong pangalan? Doon po sa mga susunod na talata, makikita po natin dito yung nais ng Diyos na maging pagbabago ng kanyang bayan. No? Makikita natin dito yung admonition ng Panginoon. Sa verse 6 po, ang una niyang admonition dito, na gusto niyang mabago, sabi niya sa pamamagitan ng tanong, kung ang anak daw po ay ginagalang ang kanyang magulang at yung alipin ay ginagalang ang kanyang Panginoon. At kung ako ang inyong ama, anong admonition niya? Where is my honor? Di po ba? Unang admonition niya, ang una niyang nais na mabago, bigyan siya ng galang ng kanyang bayan. Pangalawang admonition po niya, you defile my altar. Linisin niyo ang aking altar. Nasa verse 7 and 8 po yun. Pangatlo po, you act like my enemy. Yung kilos daw po ng bayan ng Israel ay parang mga kaaway ng Diyos. Nasa verse 10 po yan. At pang-apat na admonition ng Panginoon nasa verse 12, you profane my name. Ano po ibig sabihin ng profane? Ano raw pong ginagawa sa pangalan ng Diyos sa verse 12? Dinudungisan. Profane. You profane my name. Yung po yung apat na panawagan ng Diyos. Bigyan niyo ako ng karangalan, linisin niyo ang aking altar, pagkatapos huwag kayong umakto na katulad ng aking kaaway, at linisin niyo ang aking pangalan. Alam niyo po, sa ating buhay po bilang mga mananampalataya, we need to note what needs to be changed sa buhay po natin. Ngayong 2021, balikan natin yung 2020. Ano ba yung mga pagbabago na dapat nating baguhin sa buhay natin ngayong 2021? 'Di ba? Hindi po ito New Year's resolution. Pero kinakailangan pong may mabago. Sabi mo sa katabi mo, at ang pagbabago ay magsisimula sa atin. 'Di ba? Naalala ko po yung illustration ko, 'di ba dati? Yung speaker, sabi niya, napakaganda na magkaroon tayo ng pagbabago sa ating bansa. Sino pong gustong magbago ang ating bansa? Taasan ho ang kamay. Lahat. Pagkatapos, sunod pong challenge ng speaker, kailangan ng pagbabago, magsimula sa inyo. Tanong po ng speaker, sinong gustong magkaroon ng pagbabago mula sa kanya? Wala na pong nagtaas ng kamay. Minsan po, gusto nating mabago yung pangkalahatan. Pero yung simula ng pagbabago sa pangkalahatan, kanino po dapat magsimula? Sa atin. Amen? Note what needs to be changed. Minsan, ang lagi nating hiling at lagi nating sinasabi sa ating bibig, magbago ka na, magbago ka na. Sino sinasabihan natin magbago? Yung kasama natin. Pero sinabihan mo na ba ang sarili mo, magbago ka na? Di ba? Kung gusto nating mabago ang iba, simulan natin ang pagbabago sa atin. Di ba? Minsan nagre-reklamo tayo, bakit tong asawa ko, ganito ang ugali, ganito, ganon. Tinanong mo kaya ang sarili mo, ano kaya yung ugali ko? Bakit nagiging ganito ang ugali niya? Pang-apat po, panglima, letter D, direct and challenge the person to grow through
chains. Again, I repeat, direct and challenge the person to grow through chains. Verses 7 and 8. Pastor Sani, pakibasa. 7 and 8. Kayo'y nangaghahandog ng harumal-dumal na hain sa aking dambana at inyong sinasabi, saan na namin nilapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. 8. At pagka kayo'y nangaghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan. At pagka kayo'y nangaghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan. Iharap nga sa inyong tagapamahala, kalulugdan ka baga niya, o tatanggapin baga niya ang iyong pagkatao, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Okay. Ano po ang ginawa dito ng Lord na challenge? Dinerecho po niya at challenge niya ang kanyang bayan na magbago. Na lumago para sa pagbabago. Direct and challenge the person to grow through change. Alam niyo po, meron po ba kayong nabasa sa Bible, sa Book of Revelation, na nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng 30 minuto? Sino pong na-encounter na yung verse na yan sa Bible? There was complete silence for 30 minutes in heaven. Bago po yung sumunod na trumpet judgment. After nung seal judgment, tapos na po yung 7 judgment. After nung seal judgment, another judgment na naman pang sunod-sunod na darating. But bago po simulan yung panibagong judgment, there was a complete silence in heaven. Sabi po ng isang preacher, alam nyo ba, sa langit, walang mga babae. Tanungin mo yung katabi mo. Alam mo ba na sa langit walang mga babae? Alam niyo po sabi ng preacher, according to statistic, ang babae daw po hindi kayang tumahimik sa loob ng 30 minuto. Kaya sabi nung angel, para magkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng 30 minutes, pinalabas daw po muna lahat ng babae. Kaya lalaki lang po muna ang naan doon para magkaroon ng katahimikan sa loob ng 30 minuto. Ilang libo po ang kayang salitain ng babae compare sa lalaki? Ilang libo? Sa loob ng isang araw. Sino nakakalam ng statistic? Ayon sa mga psychologists. How many thousand ang pwedeng salitain ng babae sa loob ng isang araw? Hindi lang, more than Words, ha? Ilang words, ilang thousand of words ang pwedeng banggitin ng babae. Minimum daw 50,000 a day. Sabi 50,000 a day. Yun daw po, sabi ng mga, psychologist lang po ang nagsabi na. Bakit daw dito yung mga lalaki? Siyang madaldal. Alam niyo po, minsan po yung statistic, generally speaking po, pag nagsasalita sa statistic, di ba? Higit pong mas marami ang babaeng masalita kaysa mga lalaki. O, di ba? At minsan, pag pinagtugmaan ng Lord yung dalawang partner, yung isang masalita, yung isa tahimik. Hindi po pwedeng pagsamahin ng Lord yung parehas masalita. Bakit? Madali yung magkahiwala yung mag-asawa, di ba? Makikita niyo po, yung isa, madaldal, yung isa, napakatahimik. Yung isa, tuyo na ang laway, yung isa, panis na ang laway. Guys, kasi hindi nagsasalita, no? Alam niyo po, ano lang po yun, joke lang nung isang preacher sa kanyang congregation. Kasi nga po, yung congregation niya, sa tuwing nagsasalita siya, hindi ho tumatahimik Kaya nakaisip siya ng paraan para tumahimik. At magmula po noon, every 30 minutes siya na nagpipreach, tahimik talaga. Kaya ilang minuto na ba ako nagsasalita. At pagkatapos po ng 30 minutes po, mapapansin niya, nagsasalitaan na. So alam po nung pastor, lumagpas na ako sa 30 minutes. Kasi nagsisimula ng umingay ang aking congregation. Okay po, last 3 po na gusto kong tapusin. Letter A, affirm one another in the Lord. Sa verses 9 and 10 po, makikita natin dito na
hinihimok po ni Malakay ang mga tao na ayusin ang kanilang pagkakaloob sa Diyos. Verses 9 and 10 po, ayusin ang kanilang sarili sa Panginoon. Verses 9 and 10. Sige, Pastor Sani. At ngayon sinasamo ko sa inyo, Mhm. dalanginin ang lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan at tanggapin baga niya ang pagkatao ng sinuman sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto upang wag ninyong mga pagningasan ang apoy sa aking dampana nang walang kabuluhan, hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong mga kamay. Ang ganda po ni sinabi niya sa bungad. Ang lalim kasi ng Tagalog ni Pastor Sani. Pakiulit mo nga yung bungad. Ang ganda ng sabi eh. But now entreat God's favor, sa verse 9, that He may be gracious to us. Diba? Sige sa Tagalog. At ngayon, isinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos. Yun, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos, no? Hingin mo, no? Hingin mo yung lingap ng Diyos. Inyong idalangin ang lingap ng Diyos. Na kung saan po nakikita ng Diyos na yung mga ginagawa ng kanyang bayan ay hindi wasto. So ini-encourage po niya ang kanyang bayan na hingin. Alin daw po? Ang lingap ng Diyos. Sa totoo lang po, lahat po tayo ay nabago dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen po. We are saved by the grace of God. Dahil po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kung hindi po tayo sumampalataya at hindi po dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi natin mararanasan yung lingap ng Diyos. Diba? Yung kahabagan ng Panginoon, yung favor ng Lord. And can you imagine? Diba? Meron po akong isang prayer request na binigay sa akin na meron pong isang pastor nagkaroon din po ng COVID. Yung pong hindi po sila ang pinagmula ng COVID. Yung anak po nila ang nagka-COVID, nahawa lang po itong mag-asawang pastor. At ang lumala po ay yung sa pastor. Kasi po yung pastor po ay medyo hindi po maganda yung kanyang kalusugan at yung edad po niya ay medyo nasa senior na po. So talagang nag-50-50 po ang pastor na ito. Pero niyo po, nanalangin yung asawa at hinilingin po sa atin yung panalangin na iligtas yung kanyang asawa. And praise God, to God be the glory by His grace. Nakasurvive po yung pastor. Naalala ko yung bayaw ni atiyuhin ni Ate Ann, si tiyuhin din ni Kuya Janel, si Pastor Bonnie, di ba? Nag-50-50 po. Nag-50-50 but they survived. Alam niyo po, sa panahong to, walang sino mang nakatitiyak kung hanggang kailan ang buhay natin. Amen? Yung pong iniisip mong malakas, magugulat ka na lang, biglang wala na. Di ba? Pero praise God, naniniwala po ako sa loob ng ilang buwan. 10 months na po ba tayo? Going to 11 months na. Di ba? March 15, yung lockdown. Pero yung nagsimula ng pandemic, January pa po. Tama ba? So, 1 year na po tayo. Praise God. Tingnan mo po yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, sa biyaya ng Diyos. Save pa rin tayo. Di ba? Save pa rin tayo. Purihin po ang Panginoon. Last 2 points po, nasa verse 11. Letter R. Remember to express confidence that they can do it. Ulitin ko po. Remember to express confidence that they can do it. Sa verse 11 po, makikita natin dyan yung pananampalataya ng Panginoon sa kanyang bayan. Sabi sa English version, for from the rising of the sun even to its going down, my name shall be great among the Gentiles. And every place, incense shall be offered to my name. And a pure offering for my name shall be great among the nation, says the Lord. Tingnan niyo po, mabuti yung verse 11. God has confidence with His people. At sino po yung binanggit niya rito? My name shall be great among the Gentiles. Every place,
incense shall be offered to my name, and a pure offering for my name shall be great among the nations. Tingnan niyo po, positibo po ba dito ang Diyos o negatibo? Very positive po. Tama po ba? Remember to express confidence that they can do it. Kaya nga po, tayo po, tama po yung sabi ng game ng Itbulaga, huwag tayong judgmental. Kasi hindi natin alam kung ano talagang meron ng puso ng tao. Amen? Kasi sa isang iglap, sa biyaya ng Diyos, kahit kriminal ng mga kriminal, ay pwedeng mabago. Yan po ang sinabi din ni Apostol Pablo. Ako ang pinakakriminal ng mga kriminal, and yet, kinahabagan ng Diyos. And last letter po na nawawala, letter D, develop an excellent attitude. Sa verse 12, Pastor Sani, Ngunit inyong nilapastangan na inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay dudumhan, at ang laman niyaon sa makatuwid bagay, ang hain doon ay hamak. okay. Dito po ipinakita na ng Diyos yung final rebuke niya sa bansang Israel. And God encouraging them to develop an excellent attitude. I believe po, as a Christian, meron tayo pong goal na ma-meet. Amen po? Ano po yung nais nating ma-meet? Isa lang po ang ating panalangin. To be conformed and to be transformed into the image and likeness of God. Yan po yung pinaka-mithiin po natin. Gusto ko pong tapusin sa isang encouraging words po. 5 signs that you are growing closer to Christ. Ito po yung challenge natin sa ating pagtatapos. 5 signs you are growing closer to Christ. Gusto niyo po bang makita yung 5 tanda na tayo po'y lumalago ng papalapit kay Kristo? Number 1 po, sabay-sabay nating basahin. Learn to be strong even when persecuted for the gospel. Pangalawa, letter O, obedient to the word of God at all times is your priority. Pangatlo, letter B, victoriously more sensitive to sin and have strong conviction. Letter E, expect of greater desire of commitment to God and service to the people. And letter D, develop a Christ-like attitude in thoughts, in words, and in action. Ano po yung keyword natin? Love. Ito yung paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa kanyang bayan. Minamahal ko kayo. At dito natin mapapatunayan na tayo po ay palapit na ng palapit sa Panginoon kapag yung love ay nagmanifest na po sa atin. Ano po yung keyword natin dyan? Love, no? Sa ating challenge. Learn to be strong even when persecuted for the gospel. Sabi ng Lord, mapalad ka pag pine-persecute ka. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Amen? Panalangin mong pagpalain sila. Huwag mamatay sila. Letter O, obedient to the word at all times is your priority. Mas malakas po yung pagsunod kaysa pagsuway. Amen? Letter B, victoriously more sensitive to sin and have a strong conviction. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, mas lumalakas yung conviction natin laban sa kasalanan. Pang-apat, expect of greater desire of commitment to God and service to His people. Habang tumatagal ka, mas gusto mong maging committed sa Lord. Hindi yung habang tumatagal ka, less yung commitment. Diba? And last, you develop a Christ-like attitude in thoughts, in words, and in deeds, or in action. Tayo po'y saglit na yung mukha at manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat sa encouragement ng aklat ni Propeta Malakay. And we believe, Lord, that your children not only
setting goals, but your children set standard. Let these standards be godly. Hayaan mo na patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Especially this 2021. Marami po kaming nagawang mali, mga maling pinasok, maling desisyon, mga maling ugali, maling behavior, maling attitude. But this 2021, hinihingi namin ang iyong lingap at habag. Patuloy mo pong baguhin sa amin ang mga bagay na hindi mo nais na maging amin. Sa halip, unti-unti pong mag-manifest yung standard mo sa aming buhay bilang mga anak mo. Lalo kaming mapalapit sa iyo. Lalong mag-alab ang aming pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa. Sapagkat ito ang iyong dakilang utos. To love God above all with our heart, with all our strength, with all our mind, with all our soul, and to love people as we love ourselves. Ito ang tatak ng aming pagiging alagad. Ang makita na ikaw ay buhay sa amin. At sa aming pong paghahandog, tulungan mong mas ihandog namin yung karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyo. Hindi lang ang aming pananalapi, kabuhayan, ari-arian, kundi higit sa lahat, ang aming buhay, ang aming katawan, na maging isang banal, nakalulugod, at karapat-dapat na handog sa iyo. Isinasamo po namin na ang lahat ng iyong anak na naririto, patuloy mo pong lingapin upang sa ganon, maganap ang nasa mo na ang pangalan mo'y maluluwalhati sa buong mundo. Maluluwalhati sa aming mga tahanan. Maluluwalhati magi sa lugar ng aming pinaghahanap buhayan. Maluluwalhati higit sa lahat sa loob ng aming panambahan. At maluluwalhati ang iyong pangalan sa aming bayan. Patawad po sa aming mga pagkukulang. At hayaan mo po sa bagong taong ito, mabit namin yung standard mo. Yung godly standard mo upang sa aming buhay ay patuloy na makita ang kaluwalhatian mo. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng pasasalamat sapagkat karapat-dapat ka na papurihan, dakilain at luwalhatiin, paglingkuran, sambahin at parangalan. At inaamin po namin na kung wala ka, wala kaming magagawa sa aming buhay. Minsan pa, sa iyo ang lahat ng kadakilaan at ang iyong mga salita ay patuloy na manahan sa aming mga puso. Katulad ng aming panalangin, masunod namin ito sa aming buhay upang malulhati ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan na Jesus. And everybody says, Amen, Amen, Amen.